Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa isang napakagandang araw po na ito na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat po, Lord, dahil sa pagising pa lang namin sa umaga, ang desire ng aming mga puso ay maranasan ka, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat sa iyong walang hanggang biyaya, awa at habag sa iyong mga anak, sa lahat ng mga tao, Panginoon, na nabubuhay sa mundong ito. Lagi ka nagbibigay sa amin ng napakaraming pagkakataon. Maraming beses mo na po kaming niligtas. Maraming beses ka nang nangusap sa amin. Kaso sometimes, Lord, matigas ang aming mga puso at hindi ka namin pinapakinggan. Pero Panginoon, sa umagang ito, ang lahat ng mga taong nanonood ngayon ay nagkakaisa. Panginoon, na lumalapit sa inyo, kailangan po namin kayo. Ibinababa na po namin ang aming mga sarili, Panginoon. We humble ourselves before you and we acknowledge that apart from you, we are nothing. Wala pong saysay ang mundong ito kung hindi ka namin makikilala. Walang saysay ang buhay na ito kung hindi namin magagamit para sa inyo. Bigyan mo po kami ng bagong dahilan, Panginoon, ng purpose. Makita namin yung layunin ng buhay kung bakit mo kami nilikha. And that is to know you. We exist to know you, to glorify you, to serve you, God, to worship you, Lord. Masaya po kami kapag napaglilingkuran ka namin, kapag nasasamba ka namin, Panginoon. At sa dinami-dami ng mga ginagawa mo sa amin, siguro naman po, Lord, wala pong ni isa man sa amin ngayon ang walang pasasalamat na dala-dala. Kasi araw-araw meron kang ginagawa sa amin. Kaya nais naming magpasalamat sa iyo. Salamat, 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 Panginoon. Sa umagang ito na ginising mo kami, salamat sa buhay, salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala. Salamat, Lord, hindi mo kami pinababayaan. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo, sa pagliligtas mo, at salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat po. Salamat sa mga panalangin dininig mo. At maraming salamat din sa mga panalangin hindi mo pa dinidinig. Salamat po, Panginoon, sa kaligayahan at maraming salamat din po sa kalungkutan. Salamat po sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa aming buhay. Panginoon, hindi namin alam kung nasaan kami kung hindi mo kami natagpuan. Kagaya po ng devotion namin kagabi, Panginoon. Salamat dahil kahit nawala kami, hindi nawala yung halaga namin sa iyo. Palagi mo po kaming hinahanap, Panginoon. Just like the lost sheep, the prodigal son, and the lost coin. Thank you. Hindi ka napagod na hanapin kami, Panginoon. Hindi ka nang hinawa, Lord, na hanapin kami. Kahit kami mismo, Lord, yung tingin namin sa sarili namin, wala na kaming halaga, pero iba ang pagtingin mo sa amin. Mahalaga kami, may halaga kami, at mahal mo kami, Panginoon. Salamat po, Lord, for this precious time, again, na mag-aaral kami ng iyong mga salita sa aming morning devotion. Panginoon, patuloy po kayong mangusap, dakilang Diyos, banal na Espiritu, welcome! Holy Spirit, you are welcome! Sa bawat tahanan, sa bawat lugar kung saan nanonood ang akin pong mga kapatid, Panginoon, banal na Espiritu, malaya kang bisitahin sila, malaya kang hipuin sila, malaya kang baguhin ang bawat isa sa kanila, Panginoon. You are very much welcome, O God. Pagpalain mo ang bawat individual, ang bawat pamilya, maging mga inmates na nanonood po ngayon, Panginoon. Lahat ng mga OFWs, lahat ng mga tao, Panginoon, na nakasubaybay sa live stream na ito. Patuloy mo kaming pagpalain, bigyan ng kapayapaan, Panginoon, at pag-asa na meron ka pang magandang gagawin sa aming buhay, na hindi natatapos sa isang pagkakamali, hindi katapusan ng aming mga buhay ang isang pagkakamali, bagkos ito ay pagbubukas ng panibagong yugto na kung saan
aayusin mo, babaguhin mo, at pagpapalain mo po kami, Panginoon. Salamat. Panginoon, sa devotion namin ngayong araw po na ito, Ikaw lamang po ang maitaas at malugod, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran. Balutan mo kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihang dugo, Panginoon. Cleanse us from all our unrighteousness, O God. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, Panginoong Yesus, aming Ama. Pinagkakatiwalaan na po namin sa iyo ang lahat-lahat. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Tanggapin mo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Salamat sa mga himalang gagawin mo ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen and Amen. Thank you, Lord. Ikaw na nanonood, tandaan mo, mahal ka ng Lord. Pinagaling ka na niya. That's past tense. Alam niyo, that's past tense because that is our faith. Pinagaling na ako. Pinagpala na ako. Binigyan na ako ng kapayapaan. Amen? Kahit hindi pa nangyayari, but that is your faith. Lord, pinagaling mo na ako. Nawala na yung anxiety, nawala na yung depression ko, Lord. Binigyan mo na ng kapayapaan yung puso ko, Lord. Because that is your faith. Amen? Just believe. Believe and you will receive. Unang naniwala at pagkatapos ay nakatanggap. Believe and you will receive. Amen. Praise God. God bless you po. I have a wife. God bless you po. Grabe, no? Ang sarap na umagang-umaga pa lang, ramdam na natin ang kalapitan ng Panginoon. Parang kahit na anong dumating at dumaan ngayong araw na ito, alam natin, tagumpay na po tayo. Thank you, God. Thank you, Jesus. Ngayon po ay nasa Exodus chapter 39 na po tayo. Last 2 chapters, mga kapatid. At tayo po ay magtatapos na sa Book of Exodus. Wow! Praise God! 2 libro na natatapos natin! Marami-rami pa to, mga kapatid. Kaya, kapit lang! Patuloy pa rin po dito na may mga ginagawa pa rin po ang mga Israelites na pinapagawa ng Panginoon. And this time, ang context po nitong Exodus chapter 39 ay paggawa po ng mga priestly garments and the completion of the tabernacle furnishing. So, malapit nang matapos ang tabernacle na pinapagawa ng Panginoon. After po ng Exodus is Levites. Tama ba? Genesis, Exodus. Leviticus pala. Leviticus. Para sa mga Levites. Yeah, Leviticus. Okay. So, our topic for today is all about faithfulness. Everybody put in the live comment, faithfulness. Pero hindi lang ito basta faithfulness, mga kapatid. Hindi lang basta sa katapatan. But faithfulness in the details. Sa maliliit na mga detalye, nakikita ba ang katapatan sa ating buhay? Kahapon po, we talk about commitment. And this morning, we will talk about faithfulness. Naalala ko po yung isa sa laging sinasabi sa akin ng aking mentor. Sabi niya, be faithful to God in season and out of season. Be faithful to God in season and out of season. Tayo ay maging tapat sa Panginoon hindi lamang po kapag maganda ang nangyayari sa atin. Lalo pa, maging tapat tayo sa Panginoon kapag tayo ay pinapadaan sa mga pagsubok. Just be faithful to God. And dito po, makikita natin faithfulness in the details. That's our topic for today. Faithfulness in the details.
sa bawat detalye. Alam niyo po, sa buhay po natin, maraming aspeto ng buhay, di ba? Pwedeng ikaw ay maging tapat sa isang aspeto ng buhay mo, pero hindi ka tapat doon sa ibang part. Like for example, you are very faithful when it comes in serving the Lord. Sobrang tapat mong mag-serve kay Lord. Pero hindi ka tapat sa iyong pagbibigay. So there are many aspects of life na you are faithful and some aspects you are not. So this morning po, we will talk about faithfulness in the details. Sa bawat maliliit na detalye ng ating mga buhay, tayo ba ay nakikitaan ng katapatan ng Panginoon? God bless you, Sir Mark. God bless you. Yeah. Inihahanda ka lang ng Panginoon. Okay? So, wag kang mawala ng pag-asa. I believe na makakatagpo ka ng magandang trabaho. Yeah, God-given job for you. And be faithful to God. Minsan kasi nasusubok din yung katapatan natin sa Panginoon kapag tayo po ay nandoon po sa gitna ng pagpapala, no? Nasusubok po yung yung katapatan natin sa Panginoon. Kapag tayo po ay wala nang masyadong mga kinakaharap na mga problema, are we still faithful to God? Are we still faithful to God? Dito po sa Exodus chapter 39 ay pagpapatuloy nga po ng paggawa ng priestly garments ang susuotin po ng mga priests and the completion of the tabernacle furnishings. At meron po ditong isang phrase na paulit-ulit na sinasabi. Alam niyo kung ano yon? As the Lord commanded Moses. As the Lord commanded Moses. Ito po ay paulit-ulit binabanggit, itong praise po na ito. As the Lord commanded Moses. As the Lord commanded Moses. And this repetition po is not accidental. Hindi po aksidente na paulit-ulit itong binabanggit sa chapter na ito because God is teaching us a powerful lesson through this phrase, as the Lord commanded Moses. Alam niyo po kung ano yon? Faithfulness is not just about starting God's work. It is about following His instructions completely. Ang katapatan po ay hindi lamang kapag sinimulan mo ang gawain na pinapagawa sa iyo ng Diyos. Ang katapatan ay hindi lamang po sa pagsisimula. Ito po ay sa pagsunod sa bawat instructions completely. Detail by detail. You are carefully obeying and following. Carefully obeying and following the instructions hanggang magawa mo siya ng kompleto. Amen. Ang katapatan ay hindi lamang sa pagsisimula, kundi sa bawat pagsunod mo hanggang matapos mo ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Hindi porket sinimulan mo ang isang bagay, tapat ka na. Maraming mga tao ang nagsimula, pero hindi nila natapos ang assignment na pinagawa sa kanila ng Diyos. Maraming tao magaling lang sa simula. Sabi nga nila, ningas kugon. Magaling lang sa simula. Pero kapag nandiyan na yung mga problema, nandiyan na yung mga challenges, nandiyan na yung mga distractions, nawawala na. Nais ko lang pong i-acknowledge ang lahat ng mga taong nanonood ngayon na simula nang makapanood sila sa live stream na ito hanggang ngayon ay nandyan pa rin kayo. Pinatunayan nyo na hindi kayo ningas kugon. Pinatunayan nyo na hindi lang tayo tapat sa simula, kundi sa bawat panahon nais nating maging tapat sa Panginoon. Hanggang makumpleto natin at matapos natin ang lakbayin sa mundong ito. Madaling magsabi na, yes po, Pastor, ako po, hanggang dulo, hanggang wakas, hanggang sa wakas ng buhay ko, sa Diyos lang ako. Madaling magsabi noon, madaling magsabi, I love you, Lord, until the end of my life. Madaling sabihin, mahirap gawin.
Sabi ko nga sa inyo, marami na rin ako nakasama. Hello po, God bless you, Andoy. Yeah. Marami na ako nakasama sa paglilingkod. Iba't ibang klaseng mga tao na. Yung iba nandyan pa rin naman for God's glory, pero yung iba nawala na rin. Wala na rin. Alam niyo po, darating yung araw, tayo ay magiging accountable sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Totoo yun, no? Parang, at the end of the day, tayo pa rin yung haharap sa Lord, eh. 'Di ba? Ipagsusulit pa rin natin yung mga bagay na ginawa natin. So, bakit ka patuloy na makikinig sa opinion ng ibang mga tao? Ikaw naman yung haharap sa Panginoon. 'Di ba? Ikaw naman yung haharap sa Panginoon, eh. Ikaw naman yung magsusulit sa lahat ng mga bagay na ginawa mo. So, ang tanging layunin natin, mga kapatid, ay makatapos talaga ng race na ito. Matagpuan tayo ng Diyos na tapat. At di ba yung sasabihin ng Panginoon sa atin pagdating, the sweetest words of God, well done, my good and faithful servant. Well done, my good and faithful. Dalawa po yung sinabi, eh. Goodness and faithfulness. And that too ay nandoon po sa fruit of the Spirit. Diba? Kabutihan at katapatan. Do we have goodness in our hearts? Are we faithful to God? Yun po yung gusto nating madinig sa Panginoon paghaharap na tayo sa Kanya. Sabihin niya, well done, my good and faithful servant. Well done. Manatili po tayong mabuti. Manatili po tayong tapat, mga kapatid. Let us value obedience to God in small details. Alam mo yun, yung kahit maraming mga tao na ang hindi nagiging tapat sa Diyos, pero tayo, pinipilit nating maging tapat sa Panginoon sa abot ng ating makakaya. Sinasabi ko po sa inyo, maraming pagkakataon susubukin ang katapatan mo. Susubukin ang katapatan mo. Maraming pagkakataon. At ito po ay ilang mga puntos lamang, mga kapatid. Number 1. Obedience is proven in the details. Obedience is proven in the details. Exodus 39 verse 1. Exodus 39 verse 1. They made the sacred garments for Aaron as the Lord commanded Moses. As the Lord commanded Moses. So, mga supporting verses sa James chapter 1 verse 22. James chapter 1 verse 22. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Sabi dito, huwag ka lang basta makinig sa salita ng Diyos. Huwag mong linlangin ang iyong sarili. Ang sabi po dito, do what it says. Gawin mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Huwag ka lang basta makinig dito. God bless you, bang. Huwag ka lang basta makinig. Gawin mo. The workers here, mga Israelites, they didn't build according to their personal preference. Hindi nila sinabi na, uy, parang maganda tong suotin ni Aaron. Parang maganda tong lagyan ng mga beads. Parang magandang ganitong kulay. Hindi po. Hindi nila sinunod ang personal preference nila. They followed God's instructions carefully. Sinunod lang nila kung ano ang instruction ng Panginoon. Alam niyo po, sometimes, gusto natin ng blessing ng Lord. Sino dito gusto ng blessing ng Lord? Siguro naman lahat po tayo. We want God's blessings. Kaso ang problema, we ignore His directions. Gusto mo ng pagpapala, ayaw mo namang sumunod.
sa direksyon ng Diyos. You are ignoring His directions. You just want blessings, but you don't want to obey. You don't want to follow Him. But true obedience means trusting God in the details. Alam ko marami naghihintay sa inyo ng mga prayer, 'di ba? Ng sagot ng Lord sa mga panalangin nyo. Ganito lang, ganito gawin mo. Kung naghihintay ka ng sagot ng Lord sa prayer mo, okay? Ito muna ang una mong gawin. Isik mo muna ang direksyon niya. Sumunod ka muna sa Kanya. Okay? Follow Him first. Obey Him first. Yan muna ang gawin mo. You pray, di ba? You pray to God. You always pray. Ito yung mga needs ko. Pero isama mo naman sa prayer mo na, Lord, iligay mo ako dalhin mo ako sa tamang lugar. Ipakita mo sa akin yung tamang direksyon, yung tamang daan, Panginoon. Huwag ka lang bastang hingi-hingi ng mga blessings na hindi ka naman handang sumunod sa Kanya. Di ba? Tama yung sinasabi ni Tito Butch, follow Him and you will find out. Just follow Him. Kasi paano yung kung yung hinihingi mo pala ay hindi pala kalooban ng Diyos sa buhay mo? E di magtatampo ka. Kasi yung hinihiling mo ay hindi naman pala niya kalooban sa'yo. So, ang una mong hilingin, ang una mong hingin sa Panginoon, Lord, yung direction mo. Diba? Kagaya ng ginawa ni Mama Emma. Pinag-pray niya yun yung pagpunta niya sa Bataan. Kasi, yun, parang bagong, bago sa kanya lahat. Diba? So, bago siya nagpunta sa Bataan, hindi siya nag-decide dahil lang gusto niya. Hindi siya nag-decide dahil lang convenient or I don't know. Pero, nag-pray siya. Pinag-pray niya, may mga word of God, at tsaka siya lumipat sa Bataan at hindi po madaling gawin yun. Diba? Nalilipat ka, bagong buhay, pupunta sa Bataan. So, dahil pinag-pray niya yon, may panghahawakan siya. So, kahit doon sa Bataan, ay may mga problema silang pagdaanan at may mga kabigatan silang pagdaanan, hindi siya bibitaw kasi pwede niya sabihin na, Lord, di ba pinag-pray namin to? Di ba, Lord, binigay mo sa amin to? I know, sasamahan mo kami. I know, pagpapalain mo kami. So, ganun lang yun. Kasi mahirap na nagdesisyon ka, hindi ka nag-pray, ginawa mo lang dahil gusto mo, dahil nararamdaman mo, dahil may emosyon ka, ginawa mo. So, ano mangyayari? Kapag nagkaroon ng problema, agad-agad kang bibitaw. Agad-agad kang bibitaw. Amen. Kaya, maganda na may pinanghahawakan ka. Maganda na, Lord, di ba sabi mo sa amin ito, di ba Lord, pinag-pray namin to. Paalala mo sa Diyos. Paalala mo sa Panginoon. So, trust God even in the details. Trust God even in the details. Big breakthroughs often begin with small acts of obedience. Big breakthroughs often begin with small acts of obedience. Alam mo dyan, sa pagsunod mo na yan, hindi mo namamalayan, binibigay na sa'yo ng Panginoon yung mga big breakthroughs. Huwag mong maliitin yung mga maliliit na pagsunod mo sa Panginoon. Diyan nagsisimula ang big breakthroughs. Diba? Huwag mong maliitin yan. Huwag mong ismolin. Sa lahat ng mga nagdo-donate sa donation drive natin, may mga nagme-message sa akin, sabi, Pastor, ito lang po yung kaya ko, maliit lang po na halaga. Nako po, wag niyo pong iismulin yan. Wag niyong iismulin. Natutuwa ako, sabi, Pastor, ito lang po yung kaya ko, pasensya na po, maliit lang po. Alam niyo po, walang maliit sa Panginoon kung yan po ay galing sa puso mo. Kung yan ay galing sa puso mo. Diyan, malay mo, diyan sa maliit na pagbibigay mo na yan, bumuhos ang limpak-limpak na pagpapala. Hindi mo masasabi, di ba?
Yun lang yung kaya mo eh. Sabi ko nga sa inyo, ang pagbibigay ay hindi pamimilit. Ang pagbibigay po ay bukal sa atin pong mga puso. Bukal sa atin pong mga puso yun. Huwag kang magbigay kung masamahan naman yung loob mo. Magbigay ka kapag inuudyokan ka ng Panginoon. And praise God po, ngayon po, sa unang araw ng donation drive natin kahapon, nakalikom na po tayo ng almost 7,000 plus. Palakpakan natin si Lord. Amen? 7,000 plus sa loob ng isang araw, mga kapatid. So, ipunin po natin yon. Ipunin po natin. Yun po yung itutulong natin sa mga naapektuhan po ng lindol. Praise God. Amen? So blessed. Napakabuti ng Lord, no? Sa community na ito ay nagliligtas ng buhay ang Lord, nagpapala ng ibang mga buhay, kahit mga inmates nanonood. Di po ba? Naaabot natin ng maraming mga tao, tapos sasabihin natin, naku po, maliit lang yung nabigay ko. Hindi po maliit yan. Kapag pinagsama-sama po natin yan, lalaki po yan. At kapag naibigay natin yan doon sa mga taong nangangailangan, masasabi natin, kasama ako dito. Kahit ang ibigay mo ay 20, 50, 100, masasabi mo, kasama ako dito. Kasama ako dito. Amen? Praise God. At magbubukas po yan. Ang maganda po sa sinabi natin kanina, big breakthroughs often begin with small acts of obedience. Di mo masasabi di ba? Sa maliit na pagsunod mo sa Panginoon, sa maliit na pagbibigay mo sa Panginoon, malay mo, yan pala yung susi para magbukas ang durungawan ng kalangitan at ibuhos ang mayamang pagpapala sa ating mga buhay. Yun pala yung susi, no? Sa pagbibigay mo ng maliit, pero bukal sa puso mo at yun lang yung kaya mo, yun pala ang gagamitin ng Lord para pagpalain ka. Yung mga bank details natin nasa group chats po, mga kapatid. Ate Annalisa, nasa GC po yan lahat. Amen. Hello singles, where are you from? You feel so down today? Let God uplift your spirit. I pray for you singles. You are never alone. That's the lie of the enemy. Kasinungalingan ng kaaway kapag sinabi niyang nag-iisa ka, hindi ka nag-iisa. God loves you. And we are here. This community is here for you guys. Itong community na ito, para sa inyong lahat ito. Kaya kami araw-araw nandito para sa inyo. Para sa lahat ng mga taong nangangailangan ng pag-asa, ng encouragement. Gusto namin mga taong manunumbalik sa Panginoon. That's our desire. That's our prayer. So you are all welcome here. If you feel so down, kung nawawalan ka ng pag-asang mabuhay, attend ka dito. Welcome ka dito. God bless po sa Sock Sergeant. God bless you. Sa lahat ng mga naapektuhan po ng lindol, we are always praying for you. Kung na-fall ka sa temptation, balik ka ulit sa Lord. Repent. Repent. Okay? Repent to God. Balik lang lagi sa Panginoon. Sa lahat po ng gustong mag-join ng group chat, kindly message Ate Candy or Ate Charis. Nandyan po sila ngayon. Just message them. Okay? So, lahat po ng mga bank details nandoon po sa GC. Lahat ng announcements nasa group chats po natin. So, faithfulness is doing exactly what God asks, even when no one is watching. Even when no one is watching, guys. Gawin mo kung ano ang pinapagawa sa'yo, eksakto na pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Nasa GC po, yung bank details, even the cash G number, nasa group chat po natin. So, message lang po kayo kay Ate Candy or kay Ate Charis. And we are so transparent here po. Every night, bago ako matulog, ay mag-update po ako sa group chat
kung magkano na po ang nalilikom po natin for the glory of God. Every night, yan po ang gagawin natin. So mag-update ako every evening devotion. Praise God. That's faithfulness. Kapag ginagawa mo ang eksaktong pinapagawa sa iyo ng Panginoon, may nakakakita man o wala. May nakakakita man o wala. Amen? So, obedience is proven in the details. Pagkatiwala mo sa Panginoon, alam nyo, kahit saang part, naalala ko dati, magte-take ako ng civil service examination. That's integrity. Tama. Magte-take ako ng civil service exam. So, 4 kaming magkakaibigan. So, punta kami, register kami. Tapos, professional yung kinuha namin. 4 kami. So, yung tatlong kaibigan ko, they really want to work in the government. At ako naman, sabi ko, gusto ko lang sumama sa inyo. So, we took the examination. At nung time na hindi ko na alam yung sasagot ko, alam nyo talaga, sinabi ko lang, Lord, ilagay mo po yung kamay ko sa tamang mga sagot. So, parang 20 yun, 20 items, pinagkatiwala ko na lang sa Lord. Sabi ko, Lord ko na bahala. Pak. Alam niyo ba, for God's glory, sa aming 4, totoo to, legit. Talagang pinagkatiwala ko lang sa Lord. Di ko talaga alam yung mga sagot doon, tsaka may time limit kasi yon, patapos na. Nung sinabi ko sa Lord, Lord ko nang bahala, 4 kami nag-take ng exam, ako lang po yung nakapasa. Ako lang yung nagkaroon ako lang yung civil service passer. Praise God. Alam niyo yun, parang hindi ko naman talaga siya parang gustong-gusto na makapasa. Of course, gusto mo makapasa pero hindi yung gustong-gusto. Parang sumama ka lang naman sa kanila. Praise God. No? Praise God. Pagkatiwala mo sa Panginoon, He's always on time, yes. Hindi ko sinasabing gayahin nyo ako mga estudyante, baka ganyan gawin nyo sa examination nyo, ha? Wag. So, mag-review kayo, of course, mag-review kayo. Ako talaga yon ay ang faith ko lang na alam ng Lord yon na talagang 20 items, hindi ko talaga alam yung sasagot ko. Kasi patapos na yung may time limit. So, wala akong choice. Kaya Lord, ikaw nang bahala. Pak. Ganyan. So, God is good. So, ngayon ay professional yun. Diba? Sa civil service exam. Hindi ko naman nagagamit kasi hindi naman ako nagtrabaho sa government. But I'm an elected public official. Ay, by the way, kagawad nga pala ako, mga kapatid. Barangay kagawad pala ako. Sa mga hindi nakakaalam. So, praise God. Faithfulness is doing exactly what God asked. Point number 2, what you wear spiritually matters. What you wear spiritually matters. Basahin natin yung Colossians chapter 3 verse 12. Colossians chapter 3 verse 12. Pakinggan niyo po. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Yan. Clothe yourselves, sabi dyan. Clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. At anong sabi sa Romans chapter 13 verse 14? Romans 13 verse 14, sabi dito, rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, that's the character of Jesus. Itong
compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. That's the character of our Lord Jesus Christ. So yung priestly garments dito, it represented holiness, identity, and service. But today, believers are not called to wear priestly robes. Hindi na tayo kino-command na magsuot tayo ng mga priestly garments na ito. However, we are called to wear Christ-like character. Hindi na mga priestly garments ang isinusuot natin, kundi ang Christ-like character. Amen. Christ-likeness. Suot-suot ba natin yung Christ-like character? Suot-suot ba natin ang pagkakakilanlan ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay? Nakikita ba si Jesus? The way tayo magsalita, the way tayo kumilos, the way tayo maglingkod, the way tayo makipag-usap sa iba, nakikita ba ang Christ-like character? Alam niyo po, ang mga tao, hindi naman nila makikita agad kung anong klaseng spiritual life meron ka. Pero makikita nila yung attitude mo, makikita nila yung words mo, makikita nila yung actions mo, makikita nila yung integrity mo. So what are you wearing spiritually? Anong suot-suot mo ngayon? Anong nakikita ng mga tao sa'yo? Biyaya para magpatawad o bitterness? Ano? Anong nakikita ng mga tao sa'yo? Humility ka, baka kababaang loob o pride? Faith or fear? Your character reveals who you belong to. Makikita po sa ano natin yan sa katangian po natin sa karakter po natin. It will reveal who you belong to. Mga kapatid, sa panahon ngayon na sobrang daming mga kaguluhan, sa panahon ngayon na hindi mo na alam kung anong totoo, kung anong hindi totoo, suotin po natin ang karakter ng Panginoong Hesus. Biyaya, kapakumbaba ang loob at pananampalataya. Huwag ka nang maging bitter. Be better, not bitter. Yung pride, tapon mo na yan. Yung fear, i-let go mo na yan. Amen? Your character is the clothing your soul wears every day. Hello po, Tita Grace! You are watching. God bless you, Tita Grace. Ito po si Jericho. Dito po si Jericho sa gilid ko, nanonood sa akin. So your character is the clothing your soul wears every day. Araw-araw. God bless you po, Johnny. Amen. God's favor be upon you sa iyong board exam. Anong board exam yan? God bless you, Johnny. Anong board exam yan? PNLE. Okay, God bless you po. Licensure exam. Ano nga yung PNLE? Philippine... ano yung PNLE? Sa teacher ba yon? Sa mga teachers. Wow, sabi ni Supi, sana po makasecure ako BTS concert. If that's the desire of your heart, at kung wala ka namang gagawing masama, diba? So, go. Kung kalooban ng Lord. Okay, nursing. God bless you, Johnny. God's favor be upon you. Balik ka dito kapag nakapasa ka. Alam ko makakapasa ka. Johnny. Let us pray lang saglit. Lord,
pagpalain mo po si Johnny na magte-take ng kanyang PNLE. At sa lahat ng mga ka-community namin, Lord, na magte-take ng kanila pong board exam, Panginoon, ang dalangin ko po ay patuloy mo po silang gabayan, samahan sa kanilang pag-review, give them Solomonic wisdom, photographic and retentive memory, Lord, na hindi mawawala lahat ng kanilang mga review. At kung ano man yung review nila, yun po yung lumabas sa kanilang exam, oh God. God bless Johnny and all the people, all the students, Panginoon, na mag-exam, hindi man po board exam, kung sa school, Panginoon, at sa lahat ng mga magte-take ng board exam, saan mang field, Lord God, saan man larangan, pagpalain mo sila. And we receive your favor and we receive your victory in Jesus' name. Amen and amen. God bless you, Johnny. God bless you, Vanessa, sa iyong baby. Amen. Yan, God is good. Your character is the clothing. Okay po, God bless Ate Elsa. Your soul wears every day. Nawa po, makita si Jesus. Oy, salamat, Chuck. Thank you, Chuck. God bless you. Nawa po ay makita si Jesus, yung Christ-like character sa atin pong mga buhay. Amen? Sana kapag lumabas tayo ng bahay mamaya, no? Opo, may devotion mamayang gabi. Kapag lumabas ka ng bahay mamaya, o ngayon, kung nasa office ka na, o kung nasa labas ka na, sana makita ng mga tao, parang may kakaiba sa'yo ngayon. Diba? Parang blooming ka ngayon. Ano yan? Jesus glow yan. Yan lang yung susi. Sabihin mo, hindi naman ako nagre-rejuve, pero nagde-devotion ako. Yeah! Hindi rejuve, devotion, kaya ka nag-glow, kaya ka blooming. Sabihin sa'yo ng mga tao, o yun yung skincare mo, parang iba yung datingan mo ngayon na, hindi, ano lang yan, devotion lang. Sabi, ano yung devotion? Tara, nood ka, di ba? Tara, nood ka, sama ka sa amin. O, di ba, nakapag-invite ka pa? God bless you. Amen. May nagsabi na daw ng ganon. Amen. Devotion is the key, di ba? Pero totoo yun. Nung nagsimula tayong umattend ng devotion, di ba? Parang may glow talaga. Kasi bakit? Kasi peace, yung peace ng Lord nasa kalooban mo and it manifests outside. Diba? Kasi kapag peaceful ang puso ng isang tao, nagmamanifest yan eh. Nakikita ng mga tao yan. Kaya ngayon, talagang mas blooming ka, 'di ba? Mas maganda ang datingan mo talaga ngayon. 'Di ba? So, dapat pala 'yon sinagot ko sa botohan, di daw halata na 4 ang anak ko, ang ganda daw ng kutis ko. Praise God, Ate Mary Rose, totoo, 'di ba? So, ang sasabihin niyo lang lagi, anong sikreto mo? Ano 'yan? Devotion lang po. Devotion lang. Ano yung devotion? O tara po, invite kita, nood po kayo, di ba? Nood po kayo ng devotion. Amen. Totoo yan, mga kapatid, mag-iiba talaga ang aura mo. Mag-iiba ang aura mo. Glory to God. Kaya ngayon, kayo na nagde-devotion, pag lalabas ka ng bahay, syempre, mag-ayos-ayos ka naman din kahit papaano, di ba? So, kapag lalabas ka ng bahay, bukod sa kilay at makeup na gagawin mo, higit sa lahat, dapat ang suot-suot mo yung Christ-like character. Amen? Dapat yan talaga. Ayan po, Ate Jen, you're here! Hello, Ate Jen! Parang ikaw ba, sir, lagi fresh? Nako po, praise God for the glory of God po. Jesus glow is the key. Nako, si Ate Jen din. Kung makikita nyo si Ate Jen, talagang sa mukha, alam nyo, iba talaga. Nakikita ko iba ang mukha ng mga tao na merong Jesus. Kahit may mga pinagdadaanan, fresh na fresh pa din. Tingnan nyo, promise, kung makikita nyo si Ate Jen, hindi mukhang may pinagdadaanan sa buhay. Ganong level. Hindi talaga. Legit yun Kahit nga, tingnan nyo, kahit yung iba sa mga nakita ko na dito, sabi ko nagpunta akong Singapore, Malaysia, Taiwan, at na-meet ko yung mga community natin doon. Sabi ko sa kanila, ang babata nyo pa pala. Legit, ganun na sabi ko sa kanila. Sabi ko, ang babata nyo pa. Bakit ang babata yung tingnan? Ganyan. Well,
Jesus glow is real. Jesus glow is real. Di ba, Ate Bebs? Ate Tess? Ayan, di ba, nakita ko? Si Ate Isay, Ate Casey. Ay, naku, lalo sila Ate Fel. Nung nakita ko, si Ate CL. Grabe! Talaga naman. Sabi ko, bakit? Ang babata nyo. Well, ang galing lang. Nakakatawang makita na, nagre-reflect sa atin, nagmamanifest sa atin, mga kapatid, na kapag may Jesus ka sa buhay mo, payapa ka, at masaya ka, at blooming ka. Okay? Totoo, hindi halatang magsi-60 si Ate Bibs. Iba ang aura, 'di ba? Kapag may Jesus. Amen. Sabi ng pastor ko, nag-transform ako, parang ibig sabihin mo ko akong ewan dati. Talaga ba, Ria? Babyface. Ayan, sila Ate Rica. Diyos ko talaga, si Ate Rica. Grabe, yung mga nakasama ko, iba talaga. Sabi ni Ate CL, mas lalo ikaw pas, malayo pa lang kitang-kita yung glow. Praise God po, praise God. Nasa itsura din natin, Analu. Nasa itsura at nasa energy mo. May nakasalubong ako, kakilala, sabi sa akin, you looking good. Oh, di ba? Kapag may Jesus ka sa buhay, mapayapa ka. Amen. Totoo. Iba talaga. Wag, ganda daw ng quotes, diba? Hindi po naman. Normal lang. Iba din, hindi ba Harold ang kasama? Napakasaya. Alam yun, namimiss ko na naman kayo eh. Kayo talaga eh. Itong mga nakasama kong to, namimiss ko agad eh. Amen. Hindi halata sa atin. Alam ko naman na may mga problema at pinagdadaanan tayo. Pero mas nananaig talaga yung peace, no? At hindi nagugulat nga yung mga tao na talaga ba ganyan ba yung pinagdaanan mo? Bakit parang hindi halata sa'yo? Di ba parang gano'n? Parang hindi halata sa'yo. Balikan daw sa Taiwan. Next year, babalik tayo. Alam nyo, si Ate Fel at yung mga intercessors natin, nandyan sila ngayon. Hindi lang sila nakakapag-live comment. Alam nyo kung bakit? Kasi busy sila na i-copy-paste lahat ng mga prayer requests nyo. Alam nyo, sobrang nabibless ako sa mga intercessors. Grabe. Yes po, daily devotion, araw-araw po. Umagat gabi dito, umagat gabi. Ito na yung ginagawa natin, araw-araw talaga. Actually, this is my spiritual full-time job. Ito na yung buhay ko, ang mag-share ng gospel online. Kaya, lagi kayong umantabay dito. Okay? Praise God. Same sa akin, hindi pa na comment, naka-headset lang. Yeah, salamat sa lahat ng mga intercessors natin who are always there. Oo, si Ate Fel, batang-bata pa talaga din yung itsura. Hindi mo halata na may napagtapos na yan si Ate Fel. 2 na yung napagtapos niya, tapos yung bunso niya ngayon ay nag-aaral ng first year college. 'Di ba? Galing. Yes po, sa lahat ng mga natamaan po ng lindol, we are always praying for you. Actually, nakabantay kami sa inyo. At alam nyo ba, ang maganda, good news, mga kapatid, 24/7, pinagpe-pray po kayong lahat. No, 24/7. Nagbigay ako ng prayer request about sa earthquake sa mga prayer warriors, and they are praying. They are praying for you, mga kapatid. Yes. Opo. Actually, nakapunta na kami sa Davao nung unang nilindol doon. Nagpunta kami doon. Yeah, praise God. So, God willing po, God willing. Parang mas marami pang napuntahan na ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas, no? Parang mas marami nga akong na-meet overseas kaysa dito sa Pilipinas. Kasi dito sa Pinas, ang mga na-meet ko pa lang si Ate MA, si Ate Hazel, si Kuya Danilo, si Ate Rochelle. Sila pa lang yung nami-meet ko dito sa community. Meron pa ba? Si Ate Mary Rose, of course. Kapitbahay. Oo, kaya hindi na tuloy yung lobster ko sa Davao. God bless you, Mara, sa iyong exam.
Ayan, malapit na si Kuya JR. Yeah, malapit na. Yes, mamimit ko kayong lahat sa anniversary. Praise God. Ayan, si Vin. Yes, si Vin. Namit ko si Vin Sunday. Magkasama kami nag-church. Kaya sa anniversary, Vin, huwag kang mawawala sa anniversary, ha. Hahanapin talaga kita. Mga kapatid, kung hindi pa kayo naka-register sa anniversary, at kung malapit lang naman kayo dito sa Santa Maria, Bulacan, mag-register na kayo. Sobrang excited akong ma-meet kayong lahat. Okay? Oo nga, yung ano natin, sa Singapore, pagbalik ko dyan, mag-aano na tayo, mag-hotpot na tayo, at pupunta na tayo sa Flower Dome. Yun, praise God, July 25. Yes po, everyday ang atin pong devotion. Araw-araw po iyan. Praise God. So ngayon pong araw na ito, bago ka lumabas, o kaya paglabas mo, isuot mo ang Christ-like character. Isuot mo ang Christ-like character. Okay? Nawa makita ng mga tao, hallelujah, na nabubuhay si Jesus sa iyo. Amen. Hello, I also do my Devo alone time, but I'm also in need of prayers kami na... Yes po, we are praying for you po. We are praying for you. Lahat po ng mga naapektuhan po ng lindol. Jesus. Amen. Can you pray for my parents in Davao? God bless you po, fiancé ni Juhon sa parents mo. God bless you po. Pas, kapag nagkaroon din kami ng sariling bahay, invite ko po kayo para i-bless. Sure po. Sure. Actually, may mga nakaschedule na ako na gusto nila na ako yung mag-pray sa bahay nila. So, praise God, ibig sabihin, pinagpapala tayo ni Lord ng mga bagong bahay. Palakpakan natin ng Lord. Nakapunta na ako sa Ibis at nag-stayan mo pa. Kumain ka na. Wow! God bless you po, Ate Rica. Yeah, doon ako nag-stay sa Ibis. Ang ganda no? Ang galing kasi gusto nyo na ipag-pray natin yung mga bahay nyo. Ibig sabihin, binibless talaga kayo ni Lord. No? Binibless talaga kayo ni Lord. Sige po. Ako po, may sobrang kagalakan ng puso ko. Sobrang kagalakan ng puso ko na ipag-pray at i-bless ang inyo pong mga bahay. Yeah. Masarap yung buffet doon, Ate Rica. Totoo. Meron nang nag-book sa akin, sabi niya, Pastor, kapag nagawa yung bahay ko sa Mindoro, pumunta ka doon, ikaw ang mag-pray ng bahay ko, sabi niya sa akin. Sabi ko, sige po ate, go! Ginagawa na yung bahay niya. Sa Mindoro. Parang patapos na rin ata. Yan. Sige po, sabihan nyo lang po ako. Pupuntahan po natin yan. Yeah, lahat po ng mga apektado po ng lindol, wag po kayong mag-alala. Kami po ay gumagawa din po ng initiative sa community po na ito. At kahit maliit na halaga ay maiabot po yung tulong po sa inyo dyan. Ayan, Mami Jing! Amen. Sa Siargao, yes. Pagpe-pray natin yan. Sorry ka, ba? Sure, sabihan nyo lang po ako. Grabe, ang daming nagpapagawa pala ng bahay sa inyo, ha? Malapit na po, tapos bahay ko po. Wow! God is blessing you so much, ha? Grabe ang blessing ng Lord. Ngayon ko lang nakita na ang dami palang nagpapagawa ng bahay ngayon. Tingnan niyo po, in times of famine, God's people will enjoy plenty. Kaya sa lahat ng mga nagpapagawa ng bahay, God's best blessings be upon you. God bless you all po. God bless you all po, mga kapatid. Grabe, thank you Lord. Diba? Kitang-kita natin kung paano tayo pinagpapala ng Panginoon. Palakpakan nga natin si Lord. Ayun pa, isa, malapit na ma-fully paid ang bahay ko. Praise God. Amen. Kahit sa mga sasakyan nyo, ipag-pray natin yung mga bagong bili nyong sasakyan. Okay? Pray lang talaga, mga kapatid. Bumubuhos, umaagos ng pagpapala sa ating mga buhay. Amen. God is good.
Parang kayo yung young version ni Pastor Ed Lapis. Talaga po. Wala pang nakapagsabi sa akin noon. Grabe naman, Roy Kelly. Grabe. Praise God, no, na masabihan po na young version ni Pastor Ed Lapis, isa sa mga ginagalang na lingkod ng Panginoon. Pastor Ed Lapis ng Day by Day. Ang dami na rin yung congregation. Grabe, no? God is good. Ayan. And number 3 and the last, God's blessings. Ito na. God's blessings follows completed obedience. Wow. God bless you, Coco. God bless you. I rebuke that voice of the enemy in your head in Jesus' name. Pastor, wala man kami pinapagawang bahay, but thanks God, may nasilungan kami at wala kaming sakit. Praise God! Yes! Do, re, mi, fam. Amen. Alam nyo ba na big blessing na po ang mabuhay po tayo sa mundong ito? Isang napakalaking pagpapala. Wow. God bless you. Yes, Neil. Amen, Ate Neil. Hi, Nika. Yeah. I always mention sa ating live stream, religion cannot save us. It is our personal relationship with God. Yun lang po ang makapagliligtas sa atin. Alam nyo, maraming mga nanonood ngayon, iba-iba tayo ng faith, iba-iba tayo ng pananampalataya. Pero, ang galing ng Lord, kasi binigyan niya kayo ng desire na maging close ang relationship niyo sa Panginoon. I am not here to push you na magbago ng religion. I am not here para po pilitin kayo, i-force kayo na lipat kayo sa ganito, lipat. No. I am here to encourage all of you to deepen your faith and your relationship with God. Kasi kapag tama ang relasyon sa Panginoon, marirealize mo na ayokong maging religious. Gusto kong maging godly. Gusto kong maging godly ako. Yun talaga yung desire ko talaga. Yeah. So, yun po mga kapatid. And besides, yung tinuturo natin dito is Word of God. I mean, the pure Word of God. Sinusubaybayan natin yung bawat kabanata sa Biblia. Diba? Para tayo nanonood ng episode na, nasaan na ba kami? So, nagsimula doon sa creation, hanggang kay Abraham, Isaac, Jacob, sa 12 tribes ng Israel, hanggang dumating kay Moses, hanggang nasa wilderness na sila, hanggang kinausap na ng Lord si Moses, nagbigay ng instruction, at ngayon ay ginagawa na itong tabernacle. So, nandito na tayo sa paggawa ng tabernacle. At sa susunod na mga araw pa, mas lalalim pa ang paglalakbay nitong sila Moses hanggang makarating sila doon sa Promised Land. Kasi until now, wala pa sila sa Promised Land eh. Wala pa sila sa Promised Land. Nasa wilderness pa sila. And parang 40 years, di ba? 40 years sila nandoon sa wilderness. Na supposedly, pwedeng ilang taon lang pwede nilang mapuntahan yung Promised Land. Pero, tumagal po ng 40 taon sapagkat merong mga tinuturo ang Panginoon sa kanila. May tinuturo. At ganun din sa atin. Hindi mahalaga kung gaano katagal, ang mahalaga, dumaan ka sa proseso. So, just enjoy the process, mga kapatid. Kung may mga tinuturo sa iyo ang Panginoon ngayon, tanggapin mo lang kasi papasaan pa, makakarating ka rin doon sa destination mo. Amen. Jesus is the way, the truth, and the life. Amen. Thank you, Jesus. So, God's blessing follows completed obedience. Completed. Full obedience.
Sa Exodus chapter 39 verse 43, ang sabi dito, Moses inspected the work. Ito na, patapos na. Moses inspected the work and saw that they had done it just as the Lord had commanded. So Moses blessed them. Moses blessed them. Gusto ko pong basahin sa inyong lahat ang Deuteronomy chapter 28. This one is for you. Sa lahat ng mga taong susunod at gustong sumunod sa Panginoon. Para sa iyo to. Makinig kang maigi. Okay? Makinig kang maigi. Deuteronomy 28. Listen. Starting verse 1. If you fully obey the Lord your God, and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. You will experience all these blessings if you obey the Lord your God. Your towns and your fields will be blessed. Your children and your crops will be blessed. The offspring of your herds and flocks will be blessed. Your fruit baskets and breadboards will be blessed. Wherever you go and whatever you do, you will be blessed. The Lord will conquer your enemies when they attack you. They will attack you from one direction, but they will scatter from you in 7. The Lord will guarantee a blessing on everything you do, and will fill your storehouses with grain. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. If you obey the commands of the Lord your God and walk in His ways, the Lord will establish you as His holy people, as He swore He would do. Then all the nations of the world will see that you are a people claimed by the Lord, and they will stand in awe of you. The Lord will give you prosperity in the land He swore to your ancestors to give you. Blessing you with many children, numerous livestock, and abundant crops. The Lord will send rain at the proper time from His rich treasury in the heavens, and will bless all the work you do. Listen, you will lend to many nations. Ikaw ang magpapahiram, but you will never need to borrow from them. If you listen to these commands of the Lord your God that I am giving you today, if you carefully obey them, the Lord will make you the head and not the tail. You will always be on top. You will always be on top and never at the bottom. You must not turn away from any of the commands I am giving you today, nor follow after other gods and worship them. I declare in Jesus' name sa iyo, ikaw na nanonood ngayon, the blessings from Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 14. I declare that in your life. Sabihin mo nga, I believe I received. Amen. Sabihin mo, I believe I receive in Jesus' name. And you start claiming it, Lord. Sinabi mo sa iyong mga salita, I am the head and not the tail. Sinabi mo sa iyong mga salita, if I carefully obey you, I will be on top and never at the bottom. I believe I received in Jesus' name. Ako po ang magbibigay at hindi ako ang manghihiram. Ano ang susi dito, mga kapatid? Do you need financial breakthrough? Do you need financial breakthrough? Ang sabi lang dito sa verse 1, if you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today. Yun lang pala eh. Fully obey. Carefully keep all His commands.
Ano pang ginagawa mo? Gusto mo pala ng financial breakthrough, di sundin mo 100% ang Panginoon. Be careful to do everything. Fully obey God. 100% Lord. Buong buo. At kapag ginawa mo ito, tanggapin mo ang mayamang pagpapala ng Diyos. The blessing came after the work was completed according to God's instructions. Pinagpala po ng Panginoon ang mga Israelita, sila Moses, and si Moses pinagpala yung mga Israelita. Sabi dito sa verse, 'di ba? Moses blessed them. Moses blessed them. Obedience opened the door of blessings. Kapag ikaw ay sumunod, may pagpapala. Be faithful. Maging tapat ka na sundin ang Panginoon. Mga kapatid ko, don't quit halfway through what God has called you to do. Don't quit halfway. Don't quit halfway. Tinawag ka ng Diyos, ngayon ka pa ba susuko? Ngayon napakinggan mo to? Ngayong alam mo na ito yung mga pagpapalang matatanggap mo, ngayon ka pa ba magkukwit? Don't quit halfway through what God has called you to do. Stay faithful. Keep obeying. Keep trusting. The God who called you is also the God who rewards faithfulness. Kung paanong naging tapat sa iyo ang Diyos, gawin mo lahat ng makakaya mo para maging tapat sa Kanya. Stay faithful. Sabi ko sa inyo, may nagtanong sa akin, ano daw ba ang nagpapasaya sa akin ngayon? Alam niyo, sa totoo lang, ang nagpapasaya sa akin ngayon, talagang yung mga tao na nanunumbalik sila sa Panginoon. Doon ako masaya. Kasi po, alam nyo, itong ginagawa natin ito, araw-araw may mga bagong nakakakilala sa Panginoon eh. Kasi before, di ba, parang kapag may mga tao ka lang na makakasalamuha, that's the only time na you can share the love of God sa kanila. Pero dito po, araw-araw tayo nakakapag-share ng gospel. Araw-araw na may mga taong nanunumbalik sa Kanya. Araw-araw na may mga taong naliligtas. At bahalang araw, sa katapatan natin, kahit nakulang ang katapatan natin, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng gantimpala. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng gantimpala. Hindi na po ako naghahangad ng gantimpala sa mundong ito. I'm so done with this world. Siguro dahil kahit papaano naman ay naka-experience na ako ng maraming mga bagay sa mundong to. I mean, nakapunta na ako sa iba-ibang mga bansa. Nagkaroon na rin ako ng sasakyan nung time na binigyan ako ng sasakyan sa company. Pero nung nag-resign ako, syempre kailangan mo ibalik. Naranasan ko na yun. Naranasan ko na mag-drive papuntang north to south. Na-enjoy ko na yung buhay. Nakapag-check-in na ako sa mga 5-star hotel. Nakakain na ako sa iba-iba mga buffet. Marami na ako na-experience sa buhay. Sasabihin ko sa inyo, wala pa ring papantay sa paglilingkod sa Panginoon. Wala pa ring masasarap sa ginagawa nating to. Na we share the gospel, we share the love of God to all those people na nangangailangan. Marami nang pinarana sa akin ng Panginoon, pero iba pa rin kapag nasa Panginoon tayo. Previous work ko po ay sales and marketing po ako sa isang publishing house. Yeah, so talagang nagta-travel talaga ako. That's my full-time work. Pero ngayon, I committed myself sa Panginoon. So,
Jesus is my employer talaga. Siya talaga ang bumubuhay sa akin. And besides, ako po ay barangay kagawad sa barangay namin. Sure, your love, Rafael. So yun, mga kapatid, wala nang mas sasarap pa na nagagawa mo ang pinapagawa sa iyo ng Diyos, ang kalooban niya sa buhay mo. Wala nang masasarap pa doon. Past, can you identify major commands of God that we need to follow in order to receive? Actually, hindi naman komplikado na yung mga pinapagawa ng Lord. Di ba sabi ko sa inyo, sa New Testament, lahat ng mga commands ng Lord, sinamarize na lang sa dalawa. Love God, love people. Love God with all your heart. Lahat-lahat bigay mo sa Panginoon with all your soul, strength, mind, spirit, lahat. Love God. That's the first. And the second one, love people. Love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo yung kapwa mo. Magkaroon ka ng compassion sa kanila. Kaya hindi pwedeng wala tayong pakialam sa nararamdaman ng iba. Hindi pwedeng wala tayong pakialam sa mga ibang nanonood sa community na ito. Kaya meron tayong pakialam. Kaya tingnan nyo, sila Chari, sila Ate Candy, ba't nila kailangan magpuyat kagabi? Kasi may isang taong nangangailangan ng tulong. Diba? Hindi sila required na magpuyat, hindi sila required na kausapin yung tao na yon. Pero ba't ginawa nila? Because we have genuine care and concern in this community. Amen. Yeah, okay na siya. 'Di ba okay na daw siya, sabi. Pas, tanong ng anak ko, saan galing ang asawa ni Cain? Kasi during that time, I believe ang sabi ng mga Bible scholars ay hindi naman ni-record na yung ibang mga taong nabuhay, pero meron na rin daw ibang mga taong nandun na nabuhay na hindi lang recorded. 'Di ba, from Eva at Adan hanggang kay Cain at Abel hanggang kay Seth. Ganyan. So, marami na rin daw ng mga time na yun na hindi lang na-record sa Bible. Parang may ganong pagtanaw. God bless you po, Junie Basco. Pagalingin ng Lord ang iyong puso. Amen? No. Adan and Eve. Eva at Adan, tapos after may mga tao na din. I don't know kung may mga iba pa silang mga anak or whatsoever. Can we just check that? Sige, i-check natin. God bless you po. God bless you. Ayun. So yun. Sabi nga, may mga pagtanaw sa mga Bible scholar na hindi lang recorded, pero meron ng ibang anak, si Adam and Eve. So maaring sister niya or close female relative. Yun yung naging asawa ni Cain. Kasi meron silang nagkaroon ng maraming anak si Adam and Eve na hindi lang recorded sa Bible. So, God's blessing, mga kapatid, dadalo yan kapag sumunod ka talaga sa Panginoon. Amen? God honors those who faithfully finish what He has asked them to do. Kaya mga kapatid, ang goal, may typographical error. Ulitin ko. Yan. God honors those who faithfully finish what He has asked them to do. Ang goal natin, makarating sa langit at masabihan ng Panginoon, well done, my good and faithful servant.
Amen? So, kita-kit sa langit, mga kapatid. Opo, Ate Eden, magkaiba po. Magkaiba ng bank details, yung para sa anniversary at para po sa lindol, para hindi po magkahalo. Amen! So, conclusion, mga kapatid, number 1, obedience is proven in the details. Pangalawa, your spiritual character matters. And God blesses faithful obedience. And for our final words, before we end our live for this morning, faithfulness in the small details often prepares us for greater things. Huwag mong iismolin yung mga maliliit na pagsunod mo at katapatan mo sa Panginoon. Small obedience can produce great impact when it is done for God. Amen, mga kapatid! Praise God. Faithfulness in the details. Let us be faithful to God. And today, at sa mga susunod na araw, suotin mo ang Christ-like character. Amen. Ang ganda ng lesson ng Exodus chapter 39, mga kapatid. It's not just about passion sa pagbuo ng tabernacle, but it's also about obedience. Sabi, they did as the Lord commanded. Ginawa talaga nila, diba, na naaayon sa Panginoon, kung ano ang gusto ng Lord, yung instruction, hindi yung personal preference nila, kundi kung ano ang gusto ng Panginoon. Nawa maging ganun din tayo, na masabi natin, Lord, not my will, but yours be done. Kung ano po ang gusto mo, yun po ang mangyari. Amen? God is still looking for faithfulness, brothers and sisters. Hindi lang mga taong nakikinig sa Kanya, pero mga taong sumusunod sa Kanya. Hindi lang tayo basta nakikinig, kundi sumusunod. Gawin mo. Be faithful. Be faithful. Be faithful. Until marinig mo, pagharap mo sa Panginoon, sasabihin niya sa iyo, well done, my good and faithful servant. Palakpakan natin ng Lord. Praise God! At dito po nagtatapos ang atin pong morning devotion. Nawa po tayo ay na-bless, natuto, napagpala, nabago. Amen po ba? Basta huwag kalimutan ngayong araw na ito, isuot ang Christ-like character. Jesus glow! Amen! Thank you, Jesus. So, announcements po. Tuloy-tuloy pa rin po ang atin pong donation drive para sa lahat ng mga naapektuhan po ng lindol. Nasa group chat po ang bank details, mga kapatid. Kung wala pa kayo sa group chat, mag-message lamang po kayo kay Ate Candy or kay Ate Charisse. At sa July 25 will be our first TikTok anniversary ng Heart to Heart Community. July 25, so meron po tayong water baptism dyan. Kaya wag po kayong mawawala kung hindi pa kayo nakakapag-water baptize. Amen. So, we're so excited po, mga kapatid. And sa lahat po ng gustong mag-overnight, mag-fill out lang po kayo ng form sa Google Form para po mas matagal tayo magkasama-sama, makapag-usap-usap, makapag-fellowship, mga kapatid. Nasa GC po ang Google Form natin. So, pwede po kayong mag-join doon. Mag-join kayo sa GC. Again, kindly message Ate Candy or Ate Charisse. And mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel para po mabalikan nyo lahat ng mga previous devotions natin. At mga kapatid, request ko lang din po, tulungan nyo po akong makaabot ng 10,000 followers sa FB para magkaroon po tayo ng broadcast channel sa Messenger. So, I need 10K followers sa FB po para magkaroon tayo ng broadcast channel sa Messenger para mas madali po ang ating announcement, isahang announcement na lang po. So, pwede nyo pong i-share ang ating pong mga social media platforms sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at mga mahal sa buhay. Maraming salamat po.
Gusto ko masabi sa GC Pass, saan ka nag-message? Wag po kayo mag-message sa akin. Kay Ate Candy po kayo mag-message. Kay Ate Candy or kay Ate Charis. Yan. Anding, message ka kay Ate Candy at kay Ate Charis. Okay? Sa lahat ng hindi pa makasali sa group chat, tanungin niyo po si Ate Candy at si Ate Charis. Nandiyan pa ba kayo, Ate Candy? Pwede bang papin po ng comment so that they can message you? Para matulungan po nila kayo kung hindi kayo maka-join sa atin pong mga group chats. Okay? God bless us all, mga kapatid. Message lang po kayo. God bless you po, Dichi Zimil, sa iyo pong kasamahan sa church. Yan. Salamat everyone. So pray na po tayo before we close. Hello po ulit sa lahat ng mga inmates dyan sa Davao. God bless you po. Ang pangalan ko po sa FB ay Harold Nicolas Cruz. Hanapin nyo lang po. Harold Nicolas Cruz. Yan. Same name. Same name dito sa TikTok actually. Okay, so follow nyo lang po yan at i-share nyo rin po sa mga mahal nyo sa buhay. At mamaya pong gabi, kita-kits ulit tayo sa atin pong evening devotion. Alam nyo po, ang steady na umaattend sa atin sa evening devotion ay nasa 600 na po. Steady po yun. At sa umaga, parang 400, no? Praise God. Hello po, Tito Melody. God bless you po. To God be the glory. Amen. So sige po, pray muna po tayo. Panginoon, maraming salamat sa katagumpayan ng morning devotion po na ito. Salamat sa lahat ng mga katuruan na amin po napakinggan sa Exodus chapter 39, Panginoon. We're down to the last chapter sa Exodus. Salamat sa journey nila Moses, Panginoon, sa paggawa ng tabernacle, sa mga lessons na sa mga instructions na binaba mo sa mga Israelites na nagiging lesson po sa amin ngayon, Panginoon. Hallelujah. Nawa po ang lahat ng mga napakinggan po namin ngayon about faithfulness ay tumimo ng malalim sa aming mga puso. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging obedient sa iyo even in small details. Tulungan mo kami na palaging isuot ang Christ-like character at naniniwala kami na ang tunay na gantimpala ay nandiyan sa kalangitan and you will bless us when we completely obey you, when we fully obey you, God. Walang ni isa mang anak mo, Panginoon, sa lugar po na ito na nanonood, Panginoon, ang hindi mo pagpapalain, ang hindi mo sasamahan. I declare the blessings from Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 14 upon their lives, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon, kami po ang magpapahiram at hindi kami ang mangungutang. We will be the head and not the tail. We are on the top and never at the bottom, Panginoon, in Jesus' name. Panginoon, give us the wisdom and the ability to produce wealth. God, I pray for heavenly and earthly blessings to flow upon your faithful servants, O God, in Jesus' name. At sa amin pong buong pamilya, sa aming buong sambahayan, tanggalin mo ang lahat ng sakit, anxiety, depression, Panginoon, financial bankruptcy, O God, in Jesus' name. Tanggalin mo ito lahat sa aming mga buhay. Hindi po namin ito tinatanggap, Panginoon. Ang tinatanggap namin, ang presensya mo at ang mayamang pagpapala mo sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tinataas ko po sa iyo ang mga kapatid namin sa Mindanao na naapektuhan po ng lindol. Kayo na pong bahala sa kanila, Lord. Immobilize mo ang lahat ng mga LGU, volunteers, national government, magtulong-tulong, Panginoon, maging ang heart-to-heart community sa initiative ng donation drive, magpadala ka ng maraming mga pagpapala, Panginoon, upang makapagbigay kami ng tulong at mahatid namin, Panginoon, sa lahat ng mga nangangailangan sa iyo sa mga lugar po na iyon. Pagpalain mo ang first anniversary sa July 25, O God. Nagpadala rin po kayo ng mga divine helpers, pledgers and supporters, O God, na makakatulong po upang maging maayos, maganda, Panginoon, ang anniversary po na ito at lahat ng mga taong makakapunta, Panginoon, ngayon pa lang ay ihanda mo na ang kanilang mga puso at sama-sama kaming magpupuri at sasamba sa iyo sa spirito at katotohanan. We declare victory over our donation drive. We declare victory over our first anniversary. We declare victory sa bawat pamilya, sa lahat ng mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan, pinagtagumpay mo na sila. Father, grant us success today through the power of the Holy Spirit in Jesus' name. Panginoon, salamat. Pagpalain mo ang buong araw na ito, makita ng lahat ng tao ang kaibahan ng mga taong may presensya mo sa kanilang buhay. Lord, I declare Jesus glow sa bawat isa sa amin. Thank you, God. Let your light shine.
To God be the glory. In Jesus' name I pray. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. God bless us all, and to God be the glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po for joining us sa ating morning devotion, at magkita-kita tayo ulit mamayang gabi. Mag-invite kayo, mag-share kayo, isabihin nyo sa lahat ng mga kapatid nyo, kaibigan nyo, kapamilya nyo, lahat na sabihin nyo, mag-devotion tayo. Amen. God bless everyone. Salamat po Ate Jen, sa inyong lahat, Peach A, Baby, Tita Grace, Kuya Danilo, Ate Liza, Rosalie, Sos, Ate Eden, Jenzo, Miss Liz. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng mga tribe leaders, God bless you po. Mamayang gabi around 8:30 to 9, mga ganyan po. So, follow lang po kayo mga kapatid. Follow lang kayo, and don't forget to join our TikTok bulletin board. Kung wala pa kayo sa TikTok bulletin board, mag-join lang po kayo. Punta lang kayo sa profile ko sa TikTok at i-click nyo yung Heart to Heart Talks doon sa taas at mag-join kayo sa bulletin. Okay po, Ate Jen. Sige po, usap po tayo. Okay po, God bless po Tita Melody and Japet sa schooling. God bless. Miss ko na po kayo at Tita Melody and Tito Bernard, kila Sam. God bless you po, Japet. Kila Shem, God bless you po. Thank you so much, everyone. God bless us all. Let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us now and forever. God bless us all. I love you all with the love of the Lord, and see you again mamaya pong gabi sa ating devotion. Walang mawawala, okay? So thank you so much, guys. God bless. Thank you so much sa lahat ng mga generous gifters and supporters natin, sa lahat na lagi nagbabato ng mga treasure boxes. God bless you all po. Paalam, everyone. Huwag po kayo mag-alala kung hindi kayo nakaabot. I-upload po sa ating pong YouTube channel. God bless you. Bye-bye po, Vin. Tito Butch, God bless you. Chat-chat po tayo. Yes, God bless everyone. Ate Rose, God bless. Paalam po, Ate Bebs. Ate Bebs! Be strong. Be courageous. God is with you. God bless. Jensel, Sheila Marie. Maria Roxanne. Ate Bray, God bless you po. God bless everyone. Sabay-sabay po tayo magpaalam sa isa't isa. Sige pa, paalam tayo sa isa't isa, mga kapatid. Everyone, we will be ending this live in 3, 2, and 1. Shalom, everyone. God bless us all.